Ang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ay bumalik na sa port nitong Linggo pagkatapos ng higit sa isang linggong deployment nito mula sa Zambales upang masubaybayan ang mga paggalaw ng mga barko ng Chinese Coast Guard na nakita sa Panatag o Scarborough Shoal. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Pahayag ni Ray Powell, isang US-based maritime security expert at director ng Sea Light Project ng Stanford University, kung saan sinusubaybayan nito ang bawat aktibidad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng satellite imaging. Ayon sa kanya, nasa 12 CCG vessel at militia ships ang namataan nito noong mga nakaraang araw. Tinawag niyang David versus Goliath ang sitwasyon ng BRP Cabra at ang monster ship ng China. Ang presensya ng BRP Cabra ay maaaring mukhang walang saysay, pero malaking bagay at kinakailangan talaga na panatilihin ng Pilipinas ang pag-angkin at ang karapatan nito sa kalayaan ng pag-navigate sa loob ng sarili nitong EEZ. Dagdag pa ni Powell na 3 sa 6 na CCG ship ang lumipat sa timog patungong Palawan noong Linggo na nagsasagawa ng isang panghihimasok na klase ng pagpatrol na nasa 64 kilometers o nasa 35 nautical miles mula sa baybayin. Ang BRP Cabra ay pinalitan ng kapatid na barko nito, ang BRP Bagakay, na ipinadala sa lugar upang suriin ang 3 mga sasakyan ng CCG, kasama ang CCG 3105. Ang rason ng pagpalit sa BRP Cabra ay dahil sa mga alalahanin sa logistic. Ito ay ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang 44 meters na Parola-class vessels ay maaari lamang manatili sa loob ng 10 hanggang 15 araw sa dagat kumpara sa mas malaking barko. Inilarawan ng Sea Light ang panghihimasok na ito ng China Coast Guard bilang isang pangunahing hakbang sa diskarte ng China upang mapalakas ang malawak na pag-angkin sa mga pinagtatalunang katubigan. Sa pagsisimula ng taon, ang Beijing ay mas naging agresibo sa pagkakaroon ng presensya nito sa WPS na nagpapanatili sa mga barko ng PCG na maging abala. Ayon kay Tariela, noong January 31, hinamon ng BRP Teresa Magbanua ang presensya ng CCG vessel 3304 na namataan sa layong 190 kilometers mula sa Zambales, habang ang PCG ay namamahagi ng mga supply sa mga fisherfolk sa lugar. Ang monster ship ay unang nakita sa Philippine EEZ noong January 1. Dumating ito sa Panatag halos 5 buwan matapos itong umalis sa Escoda o Sabina Shoal. Noong February 2, kinumpirma din ng PCG ang iligal na presensya ng mga sasakyan ng CCG na may bow number 3301 at 3104. Parehong nakita sa layong humigit kumulang 63 kilometers mula sa baybayin ng Pangasinan. Upang matugunan ang pagkakaroon ng mga sasakyang pandagat ng China, ang PCG ay nagtalaga ng BRP Cabra at BRP Bagakay sa Bolinao, Pangasinan. Ang isang sasakyang panghimpapawid ng PCG ay ipinadala din upang mag-issue ng isang radio challenge laban sa mga sasakyan ng CCG, ngunit hindi ito tumugon. Pagsapit ng umaga ng February 4, kinumpirma ng PCG na ang 2 sasakyang pandagat ay lumabas sa Philippine EEZ. Noong February 11, ang BRP Cabra ay pinipigilan ang CCG vessel 3304 na makapasok sa baybayin ng Zambales. Ngunit sa sumunod na araw, nakita ng PCG ang mas marami pang vessel ng China, kabilang ang monster ship sa Panatag. Isang CCG 5303 na naiulat na umalis sa China noong February 10 ay sinamahan din ng CCG 5901, CCG 3103 at CCG 3502 sa Panatag. Ito ay namataan sa humigit kumulang 190 kilometers mula sa Palawig, Zambales. Ang Lanhai 101, isa sa 2 pinakamalaking fisheries research ship ng China,
na namata ang naglalayag sa archipelagic ng bansa noong February 10 na nakita din sa layong 114 kilometers mula sa baybayin ng Babuyan Island. Bilang tugon, ang BRP Cabra ay ipinadala upang subaybayan ang Lanhai 101, ngunit ang isa pang CCG vessel 3304 ay nagpakita din ng presensya. Kaya naman kinuha ng CCG 3304 ang pagkakataong ito upang samahan ang BRP Cabra sa pagsunod sa Lanhai. Noong February 14, pagkatapos magtungo sa timog papuntang Recto Bank, ang monster ship ay lumihis at nagpatuloy sa paglayag patungo sa Paracel Island na sakop na ng Beijing. Sa kabila ng mga nangyayari at pagiging agresibo ng China sa pag-angkin nito ng pagmamay-ari ng Pilipinas, ang PCG ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na ang WPS. Ang Pilipinas ay isang bansa na layunin ay ang kapayapaan. Pero kahit kailan, hindi nito isusuko, ang dapat ay sa atin lamang. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.